Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang ideya sa leadership na sa unang dinig parang baliktad. Medyo counterintuitive, no? Oo, paano kung yung pinakamabisang paraan para maging maimpluwensya ay hindi yung paghawak ng mahigpit sa kontrol, kundi yung pagditaw? Exactly. Ito yung konsepto ng surrendered leadership. At linawin natin ha, hindi ito yung pagsuko dahil talo ka na. Isa itong matalino at disiplinadong pagpili. Tama. At yung mga materyales na pinag-aaralan natin ngayon, di ba? Galing sa isang libro na talagang malalim yung pagtalakay sa paksang to. Yun nga, At yun yung mission natin ngayon yung himayin. Ano ba talaga to? Bakit ito isang panghabang buhay na proseso? At paano mo to gagawin sa gitna ng lahat ng guro sa trabaho, sa buhay? at yung pinaka nakakakilabot na idea doon para sa akin, paano yung mga mismong tagumpay na nag-angat sa'yo bilang leader? Ayun. Yun din pala yung unti-unting sisira sa'yo. Yun yung paradox. Simulan natin dun sa kwento ni Marcus na nasa sources. Ito yung, kumbaga, ideal leader, di ba? High profile, magaling sa strategya. Nasa cover ng mga business magazines, ganon. Oo, on top of his game, kumbaga. Pero sa loob-loob niya, pakihamdam niya, nauubos na siya. Drained. Sabi nga sa notes, yung dating sigla niya sa panalangin, pabulong na lang daw. Wow. Tapos isang gabi, mag-isa sa kotse, may biglang tanong na pumasok sa isip niya. At ito yung mabigat, kailan ako nagsimulang mamuno nang wala ka? Grabe. At yan nasasalamin yung tinatawag sa libro na quiet drift. Quiet drift. Oo, dahan-dahang paglayo. Ito raw yung pinakadelikadong uri ng pagkaligaw kasi hindi mo napapansin. Hindi siya bigla ang desisyon. Hindi, para siyang slow leak sa gulong ng kotse. Hindi mo ramdam sa araw-araw. Akala mo okay lahat, pero pag kailangan mo nung kumabigbigla, doon mo malalaman, flat na pala. Wala ka ng kontrol. At doon pumapasok yung kahalagahan ng pag-unawa sa pagsuko. Kasi hindi ito pag-give up sa responsibilidad, di ba? Hindi talaga. Ito ay pagbibigay ng otoridad sa Diyos. Hindi ito pagiging passive, kundi pakikilahok na may layunin at kababaang loob. Ang leader na hindi sumusuko, sabi sa libro, nagiging bilanggo ng sarili niyang kapangyarihan. Makes sense. Kasi the more you win, the more you trust yourself. At the more you trust yourself, the less you feel na kailangan mo ng tulong. Ikaw na lahat. At yun yung nakakapagod. Yun yung path to burnout. Okay, pero malaking pagkakamali yung isipin na okay, isang beses lang to. Ngayon, susuko na ako, tapos okay na lahat. Yun yung pinakamalaking misconception. Kung ituturing mo yung pagsuko as a one-time event, para kang nag-set up ng sarili mo para mabigo. So anong mangyayari sa'yo? Nagiging brilliant but brittle ka. Brilliant but brittle, matalino sa labas. Pero marupok sa loob. Konting pressure lang, basag. Kasi yung pundasyon mo, isang alala lang, hindi isang buhay na practice. So dapat araw-araw, parang pag-ehersisyo. Exactly. At para maging practical yan, may tatlong simpleng gawi na binubuo yung tinatawag na Daily Architecture of Surrender. Daily architecture, maganda yung term. Hindi lang basta to-do list, may istruktura. May istruktura. At yung una ay ang gawi ng mga unang sandali. The habit of first moments. Simple lang. Ibigay mo sa Diyos ang mga unang oras ng araw mo. Bago mag-check ng email, bago tumingin sa social media. Bago pumasok yung ingay ng mundo. Yun. Panalangin man yan, pagbabasa, o simpleng katahimikan. Ang ginagawa mo rito, sineset mo yung pundasyon ng araw mo sa pagsuko. Okay, ang ganda pakinggan. Pero let's be real. Paano yung CEO na pagising pa lang, 50 urgent emails na agad ang bubungad? Parang luxury yung katahimikan. Magandang tanong. At sinasagot yan ng source. Hindi raw ito tungkol sa haba ng oras. Okay. Tungkol ito sa priority, sa sequence, kahit 5 minuto lang. Ang punto ay God before inbox. God before inbox. I like that. Kasi kung ang una mong sasalubungin ay yung demands ng mundo, ang mundo ang magsiset ng agenda mo for the day. Pero kung uunahin mo yung pag-connect, haharapin mo yung agenda ng mundo mula sa isang lugar na kalmado. Hindi ka lang nagre-react. Okay.
Sequence, not duration. Malinaw yan. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa, ang gawi ng paulit-ulit na check-in. Okay. Mga check-in? Ito yung mga maikling sandali sa buong araw para i-align ulit yung puso mo. Ito yung panlaban sa quiet drift. Para ma-check mo yung pressure ng gulong, di ba? Bago pa maging slot. Yun mismo. Halimbawa, may meeting ka. Bago ka pumasok, isang tahimik na panalangin. May gulo na kailangan ayusin, huminto ka muna bago ka sumagot. Bigyan natin ng mas konkretong example. Papasok ka sa isang tense na meeting. Isang sandali lang. Anong itsura niyan? Sige, bago mabuksan yung pinto ng meeting room, huminga ka lang ng malalim, tapos isang mabilis na panalangin. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, ipaalala mo sa akin na hindi ito tungkol sa akin. Wow. Sa sandaling yon, nag-recalibrate ka. Tinatanggal mo yung sarili mong ego sa equation. You walk into that room differently. Ang powerful niyan. Hindi na siya abstract, tool na talaga siya. Okay, so una, umaga para mag-orient. Pangalawa, tanghali para mag-recalibrate. At yung pangatlo, Ang gawing ng pagtatapos sa gabi. Ito naman yung oras para bitawan mo na. yung pag-release. Oo, para i-release yung mga pasan mo sa maghapon. Pagnilayan kung saan ka lumihis, saan ka nag-take over, at ibalik sa Diyos yung mga hindi natapos. Ito siguro yung pinakamahirap, lalo na sa mga high achievers. Kasi dinadala mo sa pagtulog yung trabaho, yung mga problema. Paano mo talaga bibitawan yun? Hindi siya magic, disiplina talaga. Ang isang practical tip sa source, isulat mo. Ilista mo yung mga alalahanin mo sa isang papel. Isulat talaga? Oo. Tapos sa tabi ng bawat isa, isulat mo ang isang pangako o katotohanan na pinaniniwalaan mo. Sa ganitong paraan, nilalabas mo yung anxiety at kinukumpirma mo yung tiwala mo. Sinasabi mo, okay, tapos na ang trabaho ko para sa araw na to. Hindi na ito hawak ng mga kamay ko. Ang ganda ng pakakabuod. Umaga para mag-orient, tanghali para mag-recalibrate, gabi para mag-release. Isang simpleng daily liturgy, no? Yun, kayang gawin ng kahit sino. Pero parang lahat ng gawin na to, babagsak pa rin kung yung pinakapundasyon mo, marupok. Dito na siguro papasok yung sinasabi sa libro tungkol sa identity. Dito na nga. Kasi yung tatlong yan, yun yung paano. Pero kung walang malalim na bakit, magiging isa lang yung checklist. At titigilan mo rin eventually. Oo. Kasi ang pinakamalalim na aspeto ng surrendered leadership, wala sa ginawa mo. Nasa kung sino ka. Ang panganib kasi, yung pagkakakilanlan natin na ikakabit natin sa posisyon o titulo. Katulad nung kwento ni Daniel, di ba? Yung leader ng non-profit. Oo. Yung nawala ng trabaho. At ang tanong niya sa sarili niya, kung hindi ako ang leader ng organisasyong ito, sino ako? Doon niya na-realize na yung identity niya nakakapit sa role niya. Hindi sa Diyos. At yung turning point, yung sinabi sa kanya ng isang mentor. Sobrang powerful nung linyang yon. Sabi ng mentor, you were God's before you were a leader. Grabe, no? Tagos yon. Kasi binabaliktad niya lahat. Sinasabi niya na yung halaga mo hindi nakakabit sa business card mo. At dyan nangyayari yung pagbabago ng pananaw. Mula sa pagiging owner, patungo sa pagiging steward. Owner versus steward. Bilang owner, sa'yo lahat. Tagumpay mo, sa'yo. So kailangan mong protektahan. Pagkakamali mo, sa'yo. Kailangan mong itago. Nakakapagod. Pero bilang steward o katiwala, Wala kang pag-aari. Ang impluensya mo, posisyon mo, tagumpay mo, ipinagkatiwala lang sa'yo, minamanage mo lang para sa tunay na may-ari. at pag ganon yung pananaw, nagiging natural ang pagsuko. Hindi mo na kailangang protektahan lahat kasi hindi naman sa'yo in the first place. Pinapalaya ka nito. Ang pinakamataas na modelo nito, si Kristo mismo, di ba? Sa Philippians 2, hinubad niya ang lahat, tinanggap ang anyo ng isang alipin. Yan na yung pinaka-radical na redefinition ng leadership, hindi na susukat sa posisyon. Kundi sa mapagpakumbabang paglilingkod. So kung susumahin natin lahat, ang surrendered leadership ay isang kabalintunaan. Yung tunay na lakas nanggagaling sa pagpapakumbaba. Tama. At isa itong pang-araw-araw na kasanayan, isang ritmo ng pag-orient, pag-recalibrate at pag-release. At higit sa lahat, nakaugat to sa identity mo bilang katiwala, hindi bilang may-ari.
Ngayon, para sa'yo na nakikinig, bakit mahalaga to? Dahil pinapalaya ka nito mula sa bigat ng pagkontrol sa lahat. Pinapalaya ka nito sa burnout at sa pakiramdam na ang mundo nakasalalay sa balikat mo. Nagbubukas ito ng pinto sa isang klase ng impluensya na mas totoo, mas malalim at mas nagtatagal. Kaya, iiwan namin sa'yo ang isang tanong para sa iyong pagninilay. Hindi mo kailangang baguhin lahat ng sabay-sabay. Ano ang isang maliit na bagay sa trabaho o buhay mo ngayong linggo? Isang desisyon, isang proyekto, isang relasyon, kung saan maaari mong subukang bitawan ng kontrol at magtiwala sa proseso. Ano kaya ang posibleng mangyari kung isa sa buhay mo ang pamumuno mula sa pagsuko, kahit sa isang araw lang?